Maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Maraming salamat sa inyong lahat at naghintay po kayo. Pasensya lang kasi meron nga akong mga hearing. Isang katutak na hearing, limang maliliit na ahensya. So maraming salamat, talagang sakripisyo na tumayo ng mag-isa, pero kinakailangan maging malaya at matatag. Eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Uniteam was a dream that I shared in 2022. And I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. Ayun. Paulit-ulit lang. Ma'am, does that mean, hello? Ma'am, does that mean hindi ho kayo aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya? And the same with Hindi ko VP pa Sara. alam. Sa totoo lang, naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. Ma'am, di ba mahirap na mangampanya na independent kayo considering si Pangulo yung kapatid niyo, may makinarya? Kaya nga, first time ko nga gawin to eh. Kaya medyo aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung init ng halalan. Alam naman natin na talagang nagiging malupit, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat. Abay, hindi ko matitiis yun. Kaya maigi na lamang, lumayo at magsarili kahit napakahirap. How big was the consideration of VP Sara being your friend? Nakinonsider mo ba yun, ma'am, kaya ka mag-independent? Para na lang walang kiskisan, kumbaga. Ang malaking konsiderasyon, yung sitwasyon ko. Yun talaga ang pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, mag-iintay ka muna sa tabi. Hindi ka papanig dun sa isa at ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganun talaga yun. At para sa akin, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. And that to me is the most important. Is to be able to get things done time and time again. Already, I think I've been successful in firstly being able to shepherd the Agrarian Reform Condonation Project. Nabigyan natin ng mga titulo, nag-umpisa ito kay Presidente Duterte. Naisingit natin doon sa Bayanihan 2, yung condonation ng milyon-milyon na utang nila, mga penalty. Nag-umpisa sa penalty sa interest. Tapos, nung si Presidente Bongbong na kumbinsi naman natin. Kaya't sa palagay ko, ayan na, andyan na yung mga titulo. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mas mahalaga yun that I am able to cross the line and then I am able to get things done. Yan din po ang nangyari sa ating ayuda. Nag-umpisa yan, ako yung pasimuno niya nung umpisa sa Bayanihan. Talagang pinagpipilitan ko kasi ako yung head ng DSWD na kailangan ng tao ng ayuda. Nagkagulo-gulo nga yung SAP 1, SAP 2,
Pero napursige natin. And we were able to carry it over after the pandemic in 2022, and it became very apparent that the economy was still struggling to recover, and that all Filipinos were having a very difficult time with the cost of living. So nakikita natin na para sa mga programang ito na napakalapit sa puso ko, kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho. Basta magawan natin ang paraan, kausapin ang lahat ng panig. Hindi naman ako mahilig na makipag-away, sa totoo lang. Sasabihin ng matapang ako, sabihin na rin mataray, tanggap ko naman, pero hindi ako pala away. Kaya gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kinakailangan ng ating mga taong bayan. Ma'am, nakausap niyo na si Pangulo sa iyong desisyon na maging independent? Hindi pa. Ang kinakailangan kong kausapin ang mga kapwa kong nasyonalista at palagay ko mag-uusap kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa naiisip Hindi pa naman ako nagre-resign sa nasyonalista. Mabait sila sa akin hindi naman sila nagkulang sa support at pagtatangkilik. So, tignan natin kung anong maigi para hindi naman maalangan ang sinuman. Maglalaban nga rin ho ba yung mga anak nyo ni Presidente sa Ilocos? May anak din kayong tatakbo sa Ilocos na makakalaban ng anak ni Presidente? Ay, walang ganon. Wala namang ganon. Kailanman, di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko Sa totoo lang. Mahal na mahal namin si Bongbong. Ever since siyang pinakamabait sa amin lahat At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailanman, hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect, si Matt, magre-re-elect. Iba naman yung posisyon ng dalawa. Nagkukonsultahan nga sa mga survey at palapit na ang filing. Basta hindi mangyayari na maglalaban mga anak niyo sa Ilocos? Wag naman sana. Yung pinsan ang hindi uso. Aray ko. Yung nanay ko nalulungkot sabi niya, ba't naman ganon? Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo sa iba't ibang panig. At yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang diwa. Huwag tayo magkawatak-watak. Tapos, ma'am, nabanggit niyo po na gusto niyo nga po you're able to cross party lines. So, ma'am, meron po kayong plano na mamagitan din po kay VP Sara and sa kapatid niyo? Sa palagay ko, secondary na lang yan Ang akin talaga talagang kailangan na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin, wala nang kakampihan at wala nang alitan, walang turuan. Pinipili ko na lamang na yun nga, manindigan na malayak matatag, na walang dapat kampihan kundi ang sambayanan. Pinapaliwanag ko pa sa nanay ko. Sorry, makulit. So, pag na-invite kayo ni Pangulo sa entablado niya, okay lang sa inyo? Okay lang sa akin, tignan natin. Pero alam mo, may tinanong siya sabi niya, kung bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Di sabi ko, nagpaabot din ako ng message. Siyempre, hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa. Yung mga ibang aligan, yung mga nag-aaligid dyan. Sige. Pero, hindi ko naman gawain yan. Tapos, nung umuwi ako, napaisip ako. Hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yon. Ang problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, na sa palagay ko wala namang kasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, abay, ibang usapan yun, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang
nagtatalak sa entablado, magwala doon o mahimatay. Hindi ko alam eh. Baka may dramang ganun eh. Wag na lang. Kaya maigi pa, tumayong mag-isa sa kampanya, sa politika. Ay, yan naman ang turo ng tatay ko. Napunta kami sa Puntod nung 28, ika-35 anniversary. Ayun, para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko. Kasi kinakabahan na nga siya, baka kung ano daw, yung aking ading, baka malagay pa sa alanganin. At yung mga kaibigan, masaktan. Maigi na yung tumayo kong mag-isa kahit napakahirap umikot na mag-isa. Sen, nagkausap din po ba kayo ni VP Sara about this? Nasa tuktok ng bundok yun eh, hindi ko malaman kung saan siya. Pero alam niya na hindi ako sumipot. Ma'am, kung sakali mag-endorse si VP Sara at imbitahan din po kayo ayan, sa entablado. Hindi ko pa naiisip. Alam mo, hindi ko pa naiisip yung mechanics. Ang alam ko lang, ayokong pumanig yung isa sa isa, kumampi sa kabila. Ayoko nang ganun eh, nahihilo ko. Hindi ko malaman kung saan ako susuot ng ganyan. Pero kung paano yung operations ng campaign ko, hindi ko pa naiisip sa totoo lang. Alam ko lang na gusto kong malibre, malaya, tapat, walang grupo, walang alyansa, walang kaaway. Basta ang kakampihan ko lang bawat Pilipino. Ma'am, sorry, may date na po kayo ng filing niyo, ma'am. Sorry? May date na po kayo for your filing. Oo, nag-aantayan lang kami kasi hindi ko pa rin alam dahil hindi rin ako resigned. Hindi naman ako nag-resign sa NP. Tignan natin kung anong maganda. So, binubuo ko pa lang yung mga dokumento ko eh. Kailan yung meeting mo sa NP, ma'am? Definitely today or tomorrow. Tingnan natin. But do you need to resign from NP, ma'am? Hindi ko alam eh. Wala naman akong problema sa NP. Ang akin lamang, kinakailangan maging independent ako sa alyansa. Dahil part siya ng admin rates. Mahirap kasi eh. Palagay ko may maririnig ako hindi ko gusto. Baka mahirapan na ako nun. Ma'am, how about leave lang? Sorry? Leave. Mag-leave lang po sa party. Parang ligo pa. Hindi ko pa alam. Pero possible naman na NP kayo, pero wala independent. Pwede ba yun? Sa totoo lang, dun sa rules ng COMELEC, hindi naman nakalagay yung alyansa eh. Kasi hindi naman siya rehistrado. So, linalagay lang yung partido mo o kung independent ka. Sa ngayon, nasyonalista ako. Ayun. Kanina nag-aalangan kayo na ipahandle na sa National Commission of Senior Citizens yung pagbibigay ng social pension. So, ano yung magiging recommendation ninyo? DSWD muna. Sabi niyo kanina, may problema pa sa leadership ng commission. So, may concern kung kaya nilang i-implement yung social pension for senior citizens? May kaguluhan eh, di ba? Dapat 7 yung commissioner. Yung isa suspendido, yung chairman, hindi pa nakakaupo. Yung ikalawa, bumalik, pero galing sa suspenso, may kaso. Yung ikatlo, overstaying, mahigit 1 taon. O yung natitira, 4. Parang magulo yun. 3 sa 7, may problema na legal, di talaga magkakaproblema sa implementation. Alam natin may OIC, pero yung OIC, di man makapirma ng kontrata ng empleyado, hindi man lang makapag-disburse ng bagong programa. Paano ba naman yon? So, kinakabahan ako kasi ito yung organisasyon na maraming problema talaga mulat sa pool. So, kung sila mismo nagkakagulo, nagkakabangayan, kinakailangan siguro hinay-hinay, inot-inot sa Ilocano, dahan-dahan muna yung pagbibigay sa kanila ng iba't ibang responsibilidad. Ang laki ng social stipend, yung senior citizen stipend, halos aabot ng 60 million mahigit by next year. 60 billion. Ang laki kaya nun. Ang empleyado nila sa ngayon 200 plus lang. Sa pamimigay lang na physical o kahit sa pay portal, mahirapan sila. Hindi pa nila napapag-usapan at hindi ata nila alam na kapag na-digitize, may payment fees. Baka hindi rin matuwa yung ating mga lola at lolo. Kailangan na gawan ng paraan kung paano malibre yan para buong buo.
Otherwise, magkakaproblema na naman tayo sa reklamo na hindi binigay ng buo. So, there are so many issues. Wala pa silang field offices. Iilan lang yung field offices nila. At saka doon sa field offices na ilan daw yung sabi kanina? 11. So, kulang pa rin yun kasi 16 ang ating region. Kada region, 1 or 2 lang yung employees nila. Ang kanilang constituency, ang intended beneficiaries, nasa ilang milyong katao. Oo. Hindi naman lahat ng senior citizens ang tumatanggap ng social pension. Yung tinatawag lang na mga marginalized, yung mahihirap lang talaga. So, ma'am, ano yung recommendation ninyo? Kasi 2025 ang dapat, Iko-konsulta natin yung DSWD kung handa sila mag-turnover ng empleyado at tutulong sila hanggang what extent kasi magkakagulo-gulo din yan. Magkakaproblema rin, ang laging problema, yung BARM, yung issue ng BARM, dahil yung BARM may sariling DSWD rin sila, pero yung continuing projects katulad ng 4Ps, tuloy-tuloy pa rin ang DSWD. Pero medyo komplikado itong social stipend. Sakot ba o hindi? Ikalawa, ngayon, nagka-problema na naman kasi yung Sulu hindi nakasali. So, kukunin na naman ba yun sa Zamboanga, sa Region 9 o hindi? Tapos, meron pang Negros Island Region. Wala sa buong budget ng 2025 yan. So, idadagdag ba yung Negros Island Region or tsaka na o nakalimutan na o eto na naman tayo? Kasi dati naumpisahan na yan tapos inatras, di ba? So, marami tayong kailangan pinapag-usapan muna. So, I think we need to consult the DSWD, certainly the DBM and the economic managers, how to figure out this morass of questions. DSWD na muna mag-handle at least until next year? Well, tignan natin kung mabuo natin, kung mabilis sila makapag-appoint ng mga bagong commissioner, kung mahatulan yung mga kaso ng mga suspendido. Kung magawa yan sa lalong madaling panahon at talagang very efficient tayo sa turnover at yung DSWD mamimigay rin ng kanilang mga empleyado at opisina, baka may magawa tayo. But right now, as it stands, in the confusion of the National Senior Citizens Council, organizationally and financially, I think that we have to be very wary of making big moves that involve upwards of 60 billion pesos. Ayun. Sorry, patanong na po. Technical tanong lang, ma'am. Technical daw po bang sabihin na nag-withdraw kayo from the admin slate or no naman? Yep. Yes. Oo naman, obvious ba? Pero tatakbo akong senadora, hindi ako mag-withdraw. Baka magulo. Hindi, kinakailangan lang maliwanagan na di ako na namamangka sa dalawang ilog, At ayokong sinasabi yun dahil ako'y nagnanais na maging tangway ang pagtatagpo ng lahat ng ilog para makapag-usap at magkaisa at sa wakas may magawa para sa ating bayan. Finish. I have one more sakit ng ulo. The Climate Change Commission. I have one pa there. Oo. Ang commission na walang ginawa.